sa loob ng isang araw. Kasi kasama daw yun sa fasting. O sige, nakalusot ng isang araw, kung 2 araw hindi na umiinom ng tubig. So baka ang tinutukoy na fasting, yung may kinalaman lang sa pagkain. Pero may ipapasok ka pa rin. Ano yun? Yung tubig. Kasi hindi po pwedeng walang tubig. Ano ha? Pag nagsalita ka, yan, sasalita ako, bumababa ang level ng tubig. Pag ikaw ay umihi, pag ikaw ay dumumi, pag ikaw ay naglakad at pinawisan ka, bumababa ang level ng tubig. Maaari kayang hindi ka pwedeng uminom. So pwede siguro uminom. Ano po? Pero yung tinutukoy na fasting ay, ayan o, fasting essentially giving up food, yung pagkain na tinutukoy kasi maraming gumagawa po nito. At ito ay nire-recommenda lamang ng doktor. Huwag tayo magpa-fasting nung yung kumbaga gawa-gawa lang natin. Napanood ko kayo sa TikTok, ganito ginagawa niya. Aba, hindi. Mamaya, bigla kang magbuwal yan. Magkonsulta ka muna. Ayan, merong mga 12 to 12. May 14-10. Yung mga pula na yun lang yung pagitan na hindi sila kakain. Meron naman tinatawag na konti lang. Ayan, halos 20 lang. Ito namang isa, OMAD o 1 meal a day. Talagang isang beses na sa buong araw. Ito naman, buong araw ay walang kinakain. Skipping. So, ang tinutukoy po dyan, kahit anong fasting yan, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kung gagawa sila ng ganoong bagay, ano po, yung pagpapasting, dapat ay walang motibo ng pagpapasikat, walang motibo ng pagpapakitang tao sa lahat ng mga tao para sila'y kaawaan. Ano po? While fasting, many people read the Bible. Ayan, tinatawag na mga Muslim. Diba, pag sila nagpa-fasting, talagang sinasabi, wala daw. Silang kinakain. Ano po? I-dedicate nila yung buong araw na yan. Ayan, Idul Adha, parang gano'n. So, kapag ang tao ay nagpa-fasting, ayan, yung iba ginagawa. Ayan, nagbabasa ng Bible, pray, or worship. Fasting is found throughout the Old and New Testaments of the Bible over 50 times. Sabi naman ng iba, 70 times na matatagpuan po ito. Noong panahon ng matandang tipan, tinatanggap ng Diyos ang pag-aayuno sa bansang Israel kapag tama ang motibo ng gumagawa nito. Pero hindi nalulugod ang Diyos kung mali ang dahilan sa paggawa nito. Bakit? Hindi iniutos ng Biblia ang pag-aayuno sa panahong Kristiyano. Ang iniuutos sa atin ay ganapin ninyo yung mga bagay na inuutos sa inyo sa Matthew 28. Pagkatapos yung Lord's Supper sa iyo. Pagbibigay, pagpuputol-putol ng tinapay, yaan. Pero yung sinabing pag-aayuno, hindi ito pumapatungkol, yung binabanggit ng Panginoong Yesus kanina, sa pangkalahatang Kristiyano. Kasi yung mga alagad, nag-fasting din eh. Ano po? Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Yesus kay Pedro, iniibig mo baga ako ng higit sa mga ito, sa mga pagkain? Baka kaya mo lang ako mahal na mahal kasi marami kang pagkain. Pagka wala ka ng pagkain, hindi mo na kilala. Parang ganun yung sinasabi doon sa talata na si Pedro ay inutusan. Alam ko, nasa dulo ng buwan yun. Ang sabi, alagaan mo ang kawan. Pakainin mo ang kawan. Diba sabi ganon? Kasi nung mabusog sila, parang nakaisip ng maganda si Pedro eh. So hindi iniutos ng Biblia ang pag-aayuno. Pwede nga mag-utos niyan doktor. Ano po? Ngunit may mga taong gumagawa nito upang palakasin ang spiritual na ugnayan nila sa Diyos. Yung pagpapasting, na mas higit sa kanila ang kalooban ng Diyos kaysa mga pagkain. Mas napipil nila na kapag pala ang tao nagutom, eh tunay na siya ay mas mapapalapit sa Diyos. Kasi pag ang tao busog, libang na libang yan. Diba? Pag nasa kanya lahat ng bagay, hindi naman yan maaalala ang Diyos. Bakit? Nasa kanya nga lahat ng mga bagay. Hindi siya nagugutom, marami siyang pera, marami siyang pag-aari. Ano ang magpapaworry sa'yo? Samantalang pag naranasan mong magutom, ayan, magwo-worry ka na. Diba? Ito ang aking turo tungkol sa pag-aayuno. Ito yung tamang fasting na sinasabi ng Biblia patungkol doon sa kanyang mga audience, kanyang mga alagad. Jesus has already taught His disciples not to call attention to themselves in public when they give to the needy. Nakalagay yan sa chapter 6 verse 3 to 4. Na pag kayo'y magbibigay, eh huwag daw pakitang tao. Diba? Tinalakay natin nung nakaraan. Kasi diba, nauuso ngayon yung mga nagbo-vlog. Diba? Halimbawa, may daladalang bigas. Bibigay ko dito sa
sa nandilimos, picturean mo kami. Ibigay ko. Diba? Nauusong ngayon yun. Kasi ang hinihiling, ang gusto nila mangyari, dumami yung views. May pera pa rin. So kahit ka maglabas ng ilang sako ng bigas o kung ano man yung ibibigay mo niyan, may pera pa rin. So hindi kailangan yun, lalo sa mga Kristiyano, ano, yung pagiging mga showy na yun. Ang sabi diyan nga ayon, not to call attention to themselves in public when they give to the needy. Magbigay ka kahit walang camera. Ganon din sa pananalangin. Matthew 6:6. Hindi mo na kailangang ipakita pa sa buong crowd na ikaw ay kay bait-bait mo. Hindi na. Sabi, pumasok ka sa kwarto mo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit. Di ba nakalagay na gano'n sa nakaraan? He has called attention seekers hypocrites. Yan, mga attention seekers sila. Who out worship God for the praise of other people. Kasi pag nakita mo sila, pupurihin mo sila. Ang gaganda ng suot, mga, sabi, may pagka-puti, diba? Sabi ko, parang tupang puti na parang ang babanal. Pero yung loob, mga lobo, mga wolves, kung tawagin, no? Masasama. Diba? Pinakita natin yung the parable of the Pharisee and the tax collector. Hindi ako kagaya niyan, Panginoon, Diyos. Hindi ako kagaya niyan. Ako'y nagbibigay ng ikabo. Diba? Nanunumbat. Ganun sila eh. Now he begins to apply the same basic lesson to fasting. Fasting involves abstaining from food and other activities in order to focus on worship, confession, or specific prayers to God. Lalong napapatibay ang isang gumagawa nito kapag siya ay nagpa-fasting daw. Lalo siyang nagiging maganda yung ugnayan niya. At hindi nakalusot dyan ang Panginoong Jesus. Kailangan lampasan mo to, anak. Tingnan ko nga kung magiging malino pa ang kaisipan mo kapag ikaw ay nagugutom. Ang hirap nun. Bakit? Diba? Pag tayo nga ay nagutom, mag-aaway tayo. Ano ba? Talagang maaano ka dyan. Uhaw na uhaw ka na. Disyerto to. After Jesus fasted for 40 days in the wilderness, he was hungry. Fasting does not require that a person have no food at all for the entire period. Kaya lahat ng naglalakbay nung sa disyerto, nakita nyo yung The Good Samaritan, may dalang oil, ibinigay niya rin sa tao. May dalang bandage, ibinigay niya rin sa tao. May dalang tubig, ibinigay niya rin. Parang ganito, yan. Diba? Ang tao, laging may daladalang mga ganito. Bakit? Laging nga tayong nauuhaw. So, pwedeng hindi talaga kakain, pero hindi lahat ay ganon. Ano po? Kasi depende ang makatatagal nito at makagagawa. O makagagawa. Given that Jesus was in the wilderness, however, scholars speculate, he might have gone entirely without food and only taken in water. For one, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Dito masusubukan. Bakit? Tao ka. Diyos na nagkatawang tao. Magugutom ka. Mauuhaw ka. Try ko nga. Parang gano'n. Kung ikaw talaga ay magagawa mo ang kalooban ng Diyos. Parang gano'n po. Sa 4:1, ang dating Biblia, nang magkagay inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksuin ng diablo. Bakit siya napunta doon sa disyerto? Upang siya po ay, ang sabi ay, tuksuhin. Ano yung ipantutukso? Diba ang tao pag nagugutom? Anong kailangan niya? Wala nang iba, kundi pagkain. Ano po? Doon masusubok yung kanyang pagiging Diyos na nagkatawang tao. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. Verse 2, at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Diba? Tiniis niya na talagang hindi siya kumain, nakakapanginig ng katawan niya. Tayo, bumilang lang tayo ng oras, maya-mayang konti, naggaganyan na, nanginginig na tayo sa gutom. Pero ito, natatagalan nila ng ganito. Ano po? Para saan yun? Bakit niya ginagawa yun? Para magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kanyang Diyos, Ama, na gumawa ng mga bagay na dapat niyang gawin sa lupa, yung naghalimbawa. Ano po? His body would have been aching to eat something. Satan's first temptation to Jesus is designed to exploit his human physical appetite. Tinukso siya ni Satanas. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread.